Brothers, from the beginning of the fall of man in Adam, God has required man of offerings. Simula pa ng pagkahulog ng tao kay Adan, ang Diyos ay nanghihingi na sa tao ng mga kaloob o mga offerings. Sa panahon ni Noah, pagkatapos ng isang malaking flood in Genesis 8:21, as Noah came out of the great ark, God commanded Noah to make an offering to him. And the passage said it clearly. The offering was a sweet-smelling aroma to the Lord. In the time of Abraham, in Genesis 22, nung iaalay ni Abraham ang kanyang anak, ngunit pinalitan ito ng Diyos, God provided a ram as substitute. God was pleased dun sa offering na yun na ibinigay ni Abraham in place of Isaac. In the time of Moses, in Exodus 29, where God demanded daily offerings na ibigay ng Israelita, yung mga lamb at mga kordero na dapat nilang ialay sa Diyos araw-araw, it was said that every time the priest and the Levites offered that to God, especially the high priest, it was a pleasing and a sweet-smelling aroma presented to the Lord. And finally, in Ezekiel chapter 20, when Israel came back from a long slavery in the hands of their conquerors, ang sabi ng Panginoon, Israel became a sweet-smelling aroma to the Lord. But we know, brothers, in the New Testament, in the New Covenant, ang tunay na naging mabangong samyo na handog sa Diyos ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. This aromatic sacrifice that really pleased God is none other than Christ. In Ephesians 5:2, Paul declared, "And Christ gave him up for us, a fragrant offering and sacrifice to God." Ultimately, all the offerings in the past where God was said to be pleased, they were all just shadows and types pointing forward to the only pleasing aroma, that is the very cross of Christ. Christ's ministry was ultimately the fragrance that rescued us from the great flood of God's wrath. Christ's ministry is the fragrant ram who became our substitute to die on our place for the forgiveness of our sins. Christ was the eternal lamb that must be offered not daily but once and for all for the cleansing of our sin and guilt before Him. And Christ was the true obedient Israel that pleased the Father and glorified God. Indeed, Christ and His ministry was the only fragrant aroma that delighted, the only fragrant offering that delighted God. Ngunit sa teksto na binasa natin ngayon, pansinin niyo po mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 2, verse 12 to 17, Paul made an audacious claim. Nagbigay at bumulalas si Apostol Pablo ng isang mapangahas na pahayag. At ano yun? Inangkin niya na ang kanyang paglilingkod din at ministeryo sa Panginoon is also a fragrant offering pleasing to God. In fact, in verse 14 there we can see Paul claimed that his ministry is an aroma of Christ to God. Tunay itong mapangahas na pag-aangkin dahil alam natin na tanging ang ministeryo lamang ni Kristo, ang ministeryong tunay na nakalulugod sa Diyos. Ngunit kapansin-pansin na walang pag-aalinlangan kay Pablo na ipahayag ang pag-aangkin na ito, ang radikal na pag-aangking ito, at isulat niya ito sa kanyang liham sa mga taga-Korinto na nagdududa at nag-aalangan sa kanyang ministeryo at apostolidad. We remember the story of the Corinthian rebellion, brothers.
The Corinthian church was not only problematic simply because they have problems about church discipline. Kung maalala nyo, tinalakay natin ito. They were divisive, full of partisanship. They were filled with pride. Hinihiya nila ang mga kapatiran nilang mahihirap sa Lord's Supper. Nagdedemandahan sila. And some of them are saying, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Peter, I am of Christ. Pero higit sa lahat, ang nagiging problema na nakikita natin sa iglesia sa Corinto ay yung kanilang paniniwala sa mga palsong apostol o yung tinatawag ni Paul sa chapter 11, the super apostles. Sadly, many of the Corinthians were swayed sa mga kasinungalingan at slander ng mga super apostles na ito, and they rebelled against Paul's ministry. Nangyari ito, we believe, doon sa second visit ni Paul, doon sa tinatawag na severe visit o yung isang painful visit na makikita natin sa chapter 2 verses 1 and 2. Although makikita natin that Paul suffered humiliation, instead na i-exercise niya yung church discipline prematurely, gumanti siya sa mga slander, magmalaki siya sa mga taga-Korinto na naniwala sa mga super apostles. Paul, in that severe visit or in that painful visit, suffered humiliation at siya ay nag-retreat doon. But after that, Paul wrote them a painful letter na pinadala niya sa pamamagitan ni Titus. And by God's grace, sa pagkatapos ng painful visit na ito, followed by this severe letter, many of the Corinthians in the Corinthian church repented. According to Titus, ito yung report na makikita natin from verse 12 to 13 na binasa sa atin kanina ni Deacon Sam. Ito yung dahilan kung bakit yung spirit ni Paul is not at rest because he wants to know what's the effect of that painful visit and that severe letter. Because at the end of the day, the faith of the Corinthian church is at stake in that news from Titus. But the good news is, upon meeting Titus doon sa Macedonia, many in the Corinthian church repented. Ang nakalulungkot lamang because not everything is rainbow and butterflies and sunshine, meron pa ring nananatili sa kanila na mga nagdududa sa apostleship ni Paul. And this is the very reason why he wrote 2 Corinthians. And you will see why this letter of Paul is so fragmented. Mapapansin ninyo, in fact, ibang mga liberal scholar ang sabi, ito daw ay dalawang letter ni Paul na pinagtagni dahil napaka-fragmented ng pakikipag-usap ni Pablo. From sa isang parte, he is so loving and comforting, and then he will become sharp and so rebuking. But this explains that this is not two fragmented letter na pinagtagni ng isang skriba. Paul is talking to two different kinds of faction in the Corinthian church. The one, those who repented, and the other, those who are still rebelling against his ministry. Now, in the previous chapter, sa chapter 1, hindi niyo po ba naalala, mga kapatid, ito yung rason kung bakit dinipensahan ni Pablo yung pagbabago niya ng kanyang plano. He said that I am not fickle. I am not saying yes, yes, and no, no at the same time and with the same mouth. Ang pagbabago ng planong ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. At yan ang pinupukol nila kay Apostol Pablo. Ngunit hindi lamang yan, this is just one of the many slander and accusation poised against him. In 2 Corinthians chapter 11, mapapansin ninyo, they even said that Paul is weak in speech. Hindi siya magaling na debater, hindi siya magaling na tagapagsalita. And also in that same chapter, ang sinabi nila, si Pablo daw ay mahina yung kanyang demeanor. He's weak in person, only strong in his letters. Pero pagdating sa face-to-face na, si Pablo daw po ay mahina. Ngunit higit ang pinakamasakit na pinupukol na akusasyon sa ministeryo ni Apostol Pablo is his weak and often persecuted ministry. In chapter 11, makikita natin dyan that Paul was said to be imprisoned always, beaten with rods.
He's often shipwrecked and floating in the sea, always hungry and without food, always in toil and in hardship. Sa mata ng mga taga-Korinto at sa mata ng mga super apostles na ito, mahina ang ministeryong ito ni Apostol Pablo. But what is surprising, brothers, of what Paul did is instead of denying this weakness, Paul embraced this weakness, even this persecuted ministry. He embraced this to be the proof that indeed he is the true apostle of Christ. Because at the very center of Paul's argument that he is an apostle of Christ and his ministry is an aroma of Christ pleasing to God is the very cross of his Savior. Dito, binaliktad ni Pablo ang mga akusasyon ng kahinaan laban sa kanya. At kanyang ipinakita kung paanong ang mahinang ministeryong ito ang siyang tunay na ministeryong katanggap-tanggap sa Diyos. Because like his Lord and Master who triumphed over death and sin through suffering and weakness, Paul's ministry was shaped and fashioned after the very ministry of the cross of his Savior. At ito yung pundasyon ng kanyang mapangahas, ng kapahayagan, na ang kanyang ministeryo ay halimuyak ni Kristo, nakatanggap-tanggap sa Diyos. Indeed, Paul's weak ministry discharged that unique cross-scented aroma pleasing to God. Paul's ministry was shaped after the one ministry that only pleased the Father, and that is the ministry of Christ. And this morning, brothers, ito po ang mensahe na nais kong iwan sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ministeryong amoy krus lamang ang paglilingkod o ministeryong kinalulugdan ng Diyos. Inuulit ko. Ang ministeryong amoy krus lamang ang paglilingkod at ministeryong kinaglulugdan ng Diyos. And it is just fitting, brothers, that Paul used that word picture of scent and fragrance. Hindi ho ba? In verse 14, he said, "For we are God's fragrance. And we are led by God in this triumphal procession, spreading the knowledge of Him everywhere." And in verse 15, he said, "For we are an aroma of Christ, for those who are being saved and for those who are perishing." Dahil ang amoy, mga kapatid, ay mapanghimasok. Ang amoy ay sumasalakay sa senses ng mga tao at ito'y may kakayanang magparating ng mensahe, either a message of death or a message for life. Dito sinasabi ni Pablo na ang ministeryong kawangis lamang ng krus ni Kristo, ang tanging paglilingkod na tinatanggap ng Diyos at anumang paglilingkod na hindi kasing amoy ng krus ay paglilingkod na palso at masangsang. And that is why he has this audacious claim saying that his ministry is an aroma of Christ to God. Brothers, there was once a story ng isang husband and wife. Sila po ay pinaghiwalay ng war at nakalulungkot dahil sa digmaang ito ay hindi po magkasama ang mag-asawang ito. But they loved writing letters to one another. At ito pong mga sulat ng asawang babae sa husband ay naging malaking comfort sa kanya. And so the husband every week ay pumupunta po siya dun sa post office para po kunin yung letter ng kanyang asawa sa gitna ng kanilang paghihiwalay. Every week, that became a source of delight and encouragement to the husband. But one day, ang sabi ng post office, "Sir, pasensya na po, wala dito yung sulat ng asawa ninyo." Ngunit ang sabi ng husband, "Hindi, naririto
yung sulat ng asawa ko. And kahit anong gawin nila doon sa lalaki, hindi nila ito mapaalis. Dahil ang sinasabi niya, naroroon ang sulat ng kanyang asawa. And they were astonished. Bakit? Because you see, yung wife pala ay merong isang custom na lagi niyang pinapabanguhan yung kanyang letter. And the fragrant smell of that perfume emanates in the whole post office. And the husband said to them, naririto yung letter ng asawa ko. And he got his letter. The point is, brothers, this is the confidence that Paul has in his ministry. Though weak and often persecuted, he was confident that it smelled like the cross. It smelled the fragrance of the cross, and it is pleasing to God, and God accepts this ministry. Is this true, brothers, sa atin ding mga ministeryo kaya sa RBCM? Is this also true sa ating mga individual na paglilingkod? Can we claim this as also true in our ministry sa biyaya ng Panginoon? Kaya din ba nating bumulalas ng ganitong may mapangahas na kapahayagan na ang ating mga ministeryo ay aroma ni Kristo na kinalulugdan ng Diyos? Dahil wala nang pinaka-nakalulungkot, di ho ba, sa isang iglesia at isang naglilingkod kung malaman niya na isang araw ang kanyang ministeryo ay hindi pala amoy krus. As Christians, we value our ministry. These are our response of thanksgiving and gratitude to God. Our ministries are vital, not only because it gives glory to God, this is our way of loving God and loving Christ. And there is nothing more devastating than to know, after years of labor and service, that our ministries emitted a fragrance different from the cross. So brothers, kung sakali po ba na tayo'y humarap din sa ganitong akusasyon na hinarap ni Pablo, sa ganitong mga pagdududa sa ating mga ministeryo, can we also have this resolve and audacity that our ministries in RBCM are an aroma of Christ to God, a fragrant offering, pleasing to the Lord. Mga kapatid, dalawang bagay lamang po ang gusto kong makita natin na karakter ng isang amoy krus na paglilingkod. Nakaraan, tinalakay po natin, the first two is integrity and industry. Kasipagan at katapatan. Ngayon, dalawang bagay ulit ang gusto kong makita natin sa isang amoy krus na paglilingkod. It is first, death embracing. And second, it is life-seeking. First, a cross-centered ministry is death embracing. Brothers, it is important to note that not only weakness and suffering characterizes the cross. Ultimately, what characterizes the cross is death. What we see in the cross of Christ and in His crucifixion is death and dying. A very sacrificial, selfless, yet a life-giving death for those He saved. And I believe ito yung point ni Paul nung binanggit niya dito sa verse 14 yung word na triumphal procession. But thanks be to God who in Christ always leads us in this triumphal procession and through Him spreads the knowledge of the fragrance of the knowledge of God everywhere. You see, brothers, yung triumphal procession na ito yung parada o prosesyon na kung saan yung mga victorious kings and yung mga triumphant general na mga Roman society
ay pinaparada yung kanilang mga tagumpay na mga soldiers, kasama yung mga priest na nagsisindi ng insenso upang ma-fill ng incense yung amoy ng arena na yon. At mas maamoy nila that indeed, yung king namin at yung general namin is triumphant. Ngunit kasabay, mga kapatid, nung mga soldiers na yon at mga priests na yon na may hawak ng incense, ay yung mga spoils of war o yung mga slaves at mga servants na mga dating kaaway nung king, ngunit dahil natalo niya ito ngayon ay kasama na sa kanyang mga sinakop. Scholars agree that Paul does not only envision himself here as one of the soldiers pronouncing the victory of his king over his enemies. Scholars agree that Paul does not only see himself here as a priest, na kung saan may hawak lamang nung insenso na nagpapaamoy doon sa Roman arena ng amoy ng tagumpay. Paul also sees himself here as one of the slaves of Christ, a former enemy conquered by the cross. And isn't that the most favorite designation of Paul, of himself? 7 times throughout Paul's letter, he always referred to himself as the slave of Christ Jesus. Brothers, one of the highlight of that triumphal procession sa dulo is the beheading or the killing of those conquered slaves. Sapagkat sa kamatayan ng mga slaves na ito, mas mapapakita yung kaluwalhatian ng triumph ng hari at ng general na nagtagumpay. Brothers, it is possible that Paul also see himself in this triumphal procession not as a soldier, beaconing the triumph of his king, not only as a priest, holding that sweet-smelling incense, but Paul sees himself here as a conquered slave of Christ on his way to his death to make his king glorious. Brothers, listen to this. It is possible that for Paul, this triumphal procession is a death march. It is a death march for Paul. A death march where he dies daily to himself, where he continuously died to the old man and to his old aspiration and dreams to be a renowned and reputable Pharisee of Pharisees, where he dies daily to his dreams and aspirations, and he is mastered and consumed by the very cross of his king. And in this daily dying to self, being mastered by the cross here, he emits the aroma of the cross, likened to his king. Isa sa proof na masasabi natin is when Paul himself used in Colossians 2:15 yung word na triumphal procession na yon. At sa pagkakagamit ni Paul doon sa triumphal procession na word na yon, ito ay kanyang ikinabit doon sa mga rulers and authorities and mga spiritual rulers na kinaladkad ni Kristo nung nagtagumpay siya sa kanyang krus. At ang sabi niya, ipinarada ni Kristo yung mga hari ng mga unseen realms na ito in His triumphal procession. So it is plausible and it is right that indeed for Paul, this triumphal procession is a death march. And isn't this the very calling of every believer and every Christian ministry? In Matthew chapter 16 verse 24, nung si Kristo po ay tinatawag niya yung kanyang mga tagasunod and Christ is laying down the very cost of discipleship. In Matthew 16:24, Christ said, "Those who want to be my disciples, deny yourself, carry
your cross and follow me. You see, brothers, Christ is picturing there for us two things. Denying yourself and carrying your cross is a prequel to death. Bago ka umabot doon sa kamatayan sa krus, kailangan mo munang bitbitin ang krus na iyan. Dietrich Bonhoeffer, I think they made a movie about his life ngayon. He's a famous German pastor who fought against Nazi Germany ni Hitler. He died for his faith, fighting for the cause of discipleship that he believed in. And commenting on this passage in Matthew 16:24, Dietrich Bonhoeffer said, "When God calls a man, He bids him die." Kapag si Kristo ay tinawag ang isang makasalanan, tinatawag niya ito una sa lahat na mamatay sa kanyang sarili. For Paul, again, this triumphal procession is more of a death march. Ang paglilingkod, therefore, nakalugod-lugod sa Diyos, ay para palang paglalakad sa isang marcha ng kamatayan, kung saan tayo pala ay araw-araw na namamatay sa ating mga dating gawi, sa ating mga dating mga kasalanan, sa ating mga makasariling hangarin, at sa ating lumang pagkatao. Pero hindi ho ba ito ang problema kadalasan sa atin? Imbis na yakapin natin ng kamatayan, instead of a ministry that is death-embracing, we still embrace instead the sins and the old customs of living. In fact, kadalasan, pinagsasabay pa natin ang ating paglilingkod kasabay ng ating mga kasalanan. And hindi ba, mga kapatid, ito'y bagay na hindi kawangis ng krus ng ating Panginoon? You cannot serve two masters at the same time. Either you will love the one and deny the other. Hindi mo maaaring panghawakan ang lahat. You have to let go and kill one and deny one master so that you can plead your utmost loyalty to the one you call your King and Savior. Kaya nga, ito yung dapat nating tuusin sa ating mga paglilingkod ngayong taon na ito. Do we have that kind of compromised ministry? On the one hand, we hold on to our ministries and serve the Lord. It's as if everything is okay. And on the other hand, we still cling to those sins na alam natin na ito'y kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Or, brothers, maaari naman na in the sight of sacrifice and inconvenience, hindi po tayo makitaan ng malakrus o amoy krus na paglilingkod. Because we only want to serve when things are comfortable, when things are good, when things are easy. Pero kapag tinatawagan na tayo sa isang masakripisyong paglilingkod katulad ng krus, ayaw na natin at ito'y tinatakasan natin. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, ang ating mga paglilingkod ay hindi amoy krus kung tinatakbuhan nito ang pagsasakripisyo. Remember, Christ said, forget about yourself, deny yourself, sacrifice, self-forgetfulness, and then take up your cross and follow me. Kaya nga, mga kapatid, ito ang gamot sa ganitong uri ng problema natin sa kasalanan. Ang pagyakap sa araw-araw na kamatayan sa sarili ay lalong nagwawangis sa atin kay Kristo at siyang nagbibigay bango sa ating mga ministeryo. If our ministries are death-embracing, this will emit and this will liken our ministries to that of Christ, and it will emit
a Christ-scented or a cross-scented aroma. Mga kapatid, kahapon lamang nakiramay po kami sa paglibing ng tita po ni Mrs. And 60 plus na po siya nung siya po ay namatay. Pero one thing nung na-observe ko po nung nandun po ako sa sementeryo, tinignan ko po kung ano yung mga edad ng mga tao roon. Some of them 70, some of them 50, some of them 30, and some of them even younger. And as believers, hindi na bago sa atin yon, hindi ho ba? Hindi na kagulat-gulat sa atin yon na ang kamatayan ay tiyak sa lahat. In fact, as believers, we embrace death. Because death is indeed a consequence of sin. And we will all face death and embrace death one way or another. But brothers, there is a greater principle that Paul is teaching here. And that is not that we will only die. Paul is saying we must embrace daily dying. And that's different. Iba yun, kapatid. Iba yung sabihin natin na oo, lahat mamamatay. At yakapin mo yun at tanggapin mo. Pero iba yung sabihin mong araw-araw, kailangan kong mamatay sa sarili ko para magkaroon ng isang kalugod-lugod na paglilingkod kay Kristo. May our ministries indeed become aromas of Christ acceptable to God. And so the challenge for us in this first point, mga kapatid, yakapin natin ng araw-araw at paulit-ulit na kamatayan sa sarili natin upang mabuo ang amoy ni Kristo sa ating mga ministeryo. Ang marcha ng kamatayan ay siya din namang matagumpay na prosesyon natin kay Kristo. The death march is likewise our triumphal procession. Maybe it is high time for us, brothers, to walk again and return dito sa death march na ito kasama ni Pablo. Baka kinaligtaan na natin at kinalimutan na natin itong daily dying na ito. And so may this first point challenge us together. Let's get back to that death march and daily dying to ourselves. Because Paul said in 1 Corinthians 15, nung dinescribe niya yung kanyang ministeryo at paglilingkod, sabi niya, I am in danger every hour. But what astonished me is when Paul said, not only I am in danger in every hour, Paul said in 1 Corinthians 15, I die daily. I die daily. Are we dying every day para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Marahil tatanungin mo sa iyo naman na wala pa kay Kristo. Pastor, ano naman ang halaga ng pangangaral na ito sa akin? Hindi paglilingkod kay Kristo, kaibigan, ang hamon sa iyo sa umagang ito, kung hindi pananampalataya kay Kristo bilang tanging kaligtasan at tagapaglingkod mo. Bago ang anumang tangka mo na paglingkuran si Kristo, kaibigan, tiyakin mo muna na pinagtiwalaan mo na siya para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Dahil hindi paglilingkod ang hinihingi ni Kristo sa iyo ngayon. Kung wala ka pa kay Kristo, hindi niya hinihingi na paglingkuran mo siya, kaibigan. Kung hindi pagsisisi at pananampalataya ang hinihingi ni Kristo sa iyo, pananampalataya at pagtitiwala mo na siya lamang ang iyong kaligtasan at hindi ang iyong mga mabubuting gawa at mga relihiyosong gawa. Tandaan mo kung ang mga pagsisimba mo ngayon ay ginagawa mo para maligtas ka, na tila parang sinusuhulan mo ang Diyos para linisin mo ang iyong mga kasalanan at sa pagsisimba mo, iniisip mo, mababawasan ang iyong mga kasalanan. Kapag ginawa mo yan, masangsang na amoy yan sa Panginoon. Sapagkat kung wala ka pa kay Kristo, hindi paglilingkod ang hinihingi niya sa iyo. Ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon ay pagsisisi sa kasalanan mo at pananampalataya kay Kristo.
Kaya kami namamanhik sa inyo, kaibigan. Kung ikaw ay bisita namin, huwag mong paglingkuran si Kristo. Oo, huwag mong paglingkuran si Kristo. Magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka sa Kanya. Yan ang unang mensahe namin para sa iyo. At matapos mong maranasan ng kaligtasang ito, saka mo siya paglingkuran at kasama namin ay maging kaisa ka namin sa marcha ng kamatayan para sa ikatataas ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngunit ang amoy krus na ministeryo ay hindi lamang po death embracing. The second principle is that it is life-seeking. And the second point is clear in verse 13. Let me read to you verse 13. Sabi ni Paul, "But my spirit was not at rest because my brother Titus was not there. So I took leave of them and went on to Macedonia." Ang sabi dito ni Paul, my spirit was not at rest. And it is crucial to ask, bakit po kaya hindi mapanatag yung spirito dito ni Pablo? His spirit was not at rest. Anong dahilan? Well, isang answer dito, he's anxious para doon sa magiging tugon, doon sa balita sa iglesia sa Corinto. Di ba naalala nyo, nagrebelde sila kay Apostol Pablo? And so nice ni Pablo sana na malaman anong mangyayari sa iglesia sa Corinto. Apostate church na ba sila? O mananatili silang isang apostolic church? Patuloy ba silang magre-rebelde sa aking apostolidad at ministeryo at ibanghelyong pinahayag? O yayakapin nila ito at hindi sila makikinig doon sa mga super apostles na nanlilin lang sa kanila? Ngunit on top of that, what made Paul's heart really not at rest ay doon sa Troas, si Pablo din ay naglingkod sa Panginoon. Ang sabi doon sa verse 12 and 13, God has opened a door for ministry to him in Troas. And alam natin, in Acts chapter 20, hindi lamang po nagdidili-dali si Paul doon sa Troas, hindi lamang po siya parang hayahay doon sa Troas. In Acts 20, Paul is preaching the gospel to the unsaved and lost. And there he is also extending his ministry up until midnight. Hanggang sa may nalaglag pa nga dun sa bintana na nagngangalang sino? Si Eutychus. So habang si Pablo ay nag-iisip, kamusta na kaya yung rebelding mga Corinthian church? Andun siya sa Troas, mainit na naglilingkod sa kanyang Panginoon and extending his ministry to both believers and even sa mga unbelievers. Ngunit anong sabi doon ni Paul? Hindi niya na nakayanan. And so sabi niya, he took leave of them. And where did he go? He went to Macedonia. Now, it is very important for us to understand, Macedonia is not a city. Macedonia is a Roman province. And particularly, makikita natin sa Macedonia ay yung tatlong city ng Berea, Thessalonica, and Philippi. And many of the scholars say na nung umalis si Pablo doon sa Troas para i-meet si Titus patungkol doon sa news ng anong nangyari sa mga taga-Corinto, nandoon siya sa Philippi, sa city within the province of Macedonia. And there again, he is ministering to those in the church of Philippi. Hindi bakasyonista lamang si Paul at hayahay siya doon. Paul is always seeking what is the good of others. Hinahanap lagi ni Pablo sa bawat segundo ng kanyang buhay ang kaayusan ng iglesia at ang kaligtasan ng mga makasalanan. In fact, one proof that we can say to this kung bakit yung Macedonia na yun ay tumutukoy sa iglesia sa Philippi is in 2 Corinthians chapter 8. Naalala niyo yung sinabi doon ni Paul na yung mga taga-Macedonia ay nagbigay beyond what they are able, even in the midst of poverty.
And kilala natin kung sino yung iglesia na pinaka-supportive sa ministry ni Paul. And that's none other than the Church of Philippi. And ito yung napapangaral sa atin, I think doon sa Bible study ni Brother Eze, that it was the church in Philippi who is very supportive of Paul. And that is the church na tinutukoy ni Paul dito sa 2 Corinthians chapter 8, who gave beyond their poverty. Brothers, dito sa pagkakataong ito, si Pablo ay masikap na naghahanap ng paglago at kaayusan ng 3 iglesyang ito. Ang bukas na pinto ng ministeryo sa Troas, ang iglesia sa Philippi na parte ng Macedonian province, at ang iglesia sa Corinto. Si Pablo ay nagministeryo tungo sa kaayusan ng mga churches na ito at tungo sa pag-iibanghelyo sa mga hindi pa mananampalataya. Pinapakita lamang dito na hindi lamang niyayakap ni Pablo ang kamatayan sa sarili, kung hindi niyayakap din ni Pablo ang ministeryong naghahanap ng buhay, ministeryong naghahanap ng order at kaayusan sa marami. Paul's ministry was characterized not only by a readiness towards daily death, but also of his desire to seek life for others and for the order of churches. To himself, he dies daily. To others, he seeks life. Ito mismo, hindi ho ba ang sinabi ni Pablo sa verse 16 when he described his ministry? We are a fragrance of God from life to life. Siya ay halimuyak, ang kanyang ministeryo at paglilingkod ay halimuyak tungo sa kaligtasan at buhay ng marami. Para kay Pablo, mga kapatid, ang ministeryong amoy krus ay may paghahanap sa kaligtasan ng kaluluwa at kaayusan ng iglesia. And this is the twin ministry of the church, evangelism and reformation. Hindi mo ba ito ang heartbeat na meron ng RBCM? Evangelism, the salvation of souls, and reformation, the order of the churches. Salvation for sinners and the ordering of churches. Ngunit bakit kadalasan nawawala tayo sa ganitong mainit na paglilingkod? Well, most probably because we are complacent with what we have. Instead of being life-seeking, we become cold and complacent. Hindi po contentment ito sa kaligtasan, sapagkat nagiging complacent na tayo. Dahil ligtas na tayo, bahala na yung iba. And I believe ang cure dito, kung malalaman lamang natin na ang Diyos pala ay gumagamit ng instrumento sa Kanyang pagliligtas at sa Kanyang pagbibigay buhay, ito ay magsisilbing hamon sa atin tungo sa pagpapagamit ng ating mga buhay. Yes, God grants life, but He uses means. Hindi ho ba yan ang sinabi ni Paul sa verse 14? But thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession. And that's a very good word. Isang word lang yun sa Greek, leads us in triumphal procession. At yun ay galing sa word na triambeuo, at ito ay nasa active voice. Ibig sabihin yung leads us in triumphal procession, isang word lang yun sa Greek, ang Diyos ang gumagawa nun kay Pablo. He is the one saving people. He is the one ordering His church. He is the one giving life. But what Paul is saying there, God uses means. Gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan, instrumento. Gumagamit siya ng mga lingkod. Thomas Brooks, in his book, From Precious Remedies Against Satan's Devices, ang ganda po ng sinabi niya regarding sa paglilingkod natin. And I quote, God's choicest servants are but instrument in His hand. The work is His, though the honor is theirs to be employed.
Hindi ho ba tama yon? Na sa ministeryo ng Diyos, gumagamit siya ng mga pamamaraan. Ang gawa ay sa Kanya. Ngunit kanino yung karangalan? Kanino yung pribilehiyo sa atin? Kaya nga hindi ho ba kung malalaman natin na ang Diyos pala ay gumagamit ng pamamaraan upang ang buhay ay padaloy niya sa marami. Hindi ho ba ito'y magandang hamon para sa atin na lalong maging aktibo sa isang amoy krus na paglilingkod sa Kanya? May our ministries and life be life-seeking. Maging daluyan tayo ng buhay at orderly. At order, rather, sa maraming mga tao at maraming iglesia. Kaya nga, ang hamon para sa atin sa ikalawang puntong ito ay gawing handa ang sarili na maging lingkod sa iglesia. Ihanda ang sarili sa magalak na pagsasakripisyo para makapagministeryo at maging daluyan ng buhay. For the work of evangelism, anong pwede nating maging ambag dito o role dito? Yung pag-iimbita natin ng ating mga kaibigan dito sa ating pananambahan ay malaking bagay. You are becoming an instrument of life-seeking sa Panginoon. Kaya wag mong maliitin na sinasama mo yung mga kaibigan, sinasama mo ang iyong pamilya, asawa, mga anak, mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. You're becoming a life-seeking instrument in the hands of God. And kanina in-announce yung pagbubukas ng mga Bible studies sa ating tahanan. Huwag mong maliitin na ang tahanan mo ay maaaring maging instrumento ng buhay. That you can be used in the hands of God. The work is His, but the privilege is yours. Brothers, sabi ni Thomas Brooks, buksan mo ang iyong tahanan upang ito'y maging pamamaraan ng paghahayag ng kalwalhatian ng iyong Panginoon. For the work of reformation, anong pwedeng maging role natin dito? When we attend prayer meeting, lagi tayong nagpe-pray, hindi ho ba sa mga churches, prayers for kingdom concerns. Mga kapatid, tandaan natin, ang paraan ng Diyos ay lagi po niyang pinadadaloy sa embudo ng pananalangin. Walang anumang bagay sa mundo at hindi kailanman lumapat ang anumang kalooban ng Diyos sa mundo nang hindi dumaloy ito sa pananalangin ng kanyang mga tinubos. And so, if we expect that churches will be reformed, then reformation should start in the closet, in the prayer meetings ng ating iglesia. Makilahok ka. At doon ipanalangin natin ng maraming mga iglesia at tayo'y maging daluyan ng buhay. Also, yung tapat nating pagdalo sa pakikinig sa mga means of grace, hindi lang every Sunday, hindi ho ba? Every Tuesday and even every Wednesday, may mga Bible studies tayo. Kapag tayo'y natututo sa katuroan ng Panginoon, tayo ay nakakaambag. Tayo po ay nagiging parte ng reformasyon because reformation starts by the persuasion of the conscience. And once na naintindihan natin yung ibig sabihin ng conscience is con with, and science means knowledge with knowledge, then maintindihan natin that the foundation of reformation is in knowledge and persuasion. Kaya nga ang iglesia na ito ng RBCM, we are not apologizing for being cerebral and intellectual. Hindi kami nahihiya na sabihin, puro doktrina at laging parang pagtuturo yung approach sa simbahan na yon. Hindi ako nakakaramdam ng mga feelings o pag lumalabas ako doon, walang parang kuryente na lumalabas sa aking katawan. Hindi ako nabe-bless kasi puro aral. But brothers, that is what God told us, to love Him with all our hearts and to love Him with all our strength, but also to love Him with all our mind. Kailangan nating mahalin ng Diyos, hindi lamang ng buong puso at lakas, kung hindi ng buong pag-iisip. And so, dito mga kapatid, tayo'y makiisa at maging daluyan ng buhay sa iba. In conclusion,
Mga kapatid, balikan natin palagi ang dalawang karakter na ito na amoy krus na paglilingkod at ministeryo, death-embracing and life-seeking. One is ready to sacrifice, death-embracing, and the other is ready to sympathize, life-seeking. So that in the face of accusation, slander, at may mga intensyon na i-diminish ang ating mga ministry dito sa RBCM, we can with Paul say, no, our ministries is an aroma of Christ to God, a fragrant offering to Him. Tayo po ay magwakas sa pananalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa amin pong hamon na ito sa inyong mga salita at sa amin pong mga paglilingkod at ministeryo. Alam namin na ang aming Panginoong Hesus ultimately ang tagapaglingkod na siyang kukuhanan namin ng lakas so that we can serve, embracing death and seeking life. Alam namin, Panginoon, that the strength is not ours, and the only source of such death-embracing and life-seeking ministry is the very foot of the cross. And may we frequent the cross, O Lord God. May we come daily doon sa krus ng aming Panginoong Hesus at doon ay yakapin namin ang death principle na ito to the fullest. Like Paul who said he dies daily, but also, O Lord God, kami rin, Panginoon, ay maging daluyan ng buhay at kaayusan sa iba. Buhay sa mga hindi pa mananampalataya at kaayusan sa iba pang mga iglesia, lalo sa sarili naming simbahan. Kaya nga, Panginoon, ang lahat ng ito ay ikaw lamang, Panginoon, ang makagagawa. As Thomas Brooks said, the work is yours, but the privilege and honor is ours. And may we indeed get back in this death march, triumphing over our enemies in the name of Christ our King. This we pray in Jesus' name. Amen.